Sa gitna ng mga hamon, malinaw na malinaw sa General Santos City ang sigaw ng pagbabago na ayusin natin ang Pilipinas Campaign Rally. Isang panawagan para sa kaayusan, pagkakaisa at mas maliwanag na kinabukasan. Alamin natin ang naging kaganapan sa balita ni Nicole de Guzman. Ramdam na ramdam dito sa Barangay San Isidro Gym sa General Santos City ang alab ng ayusin natin ang Pilipinas Campaign Rally na isinasagawa ngayon sa buong bansa. Higit pa ito sa kampanya dahil ito ay naging adhikain at isinulo ng bawat Pilipino naniniwala sa pagbabago. Sa pangunguna ng mga opisyal ng Region 12, inspirasyon ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at paninindigan ni Pastor Apollo C. Kibuloy, itinulak ng rally ang panawagan para sa kaayusan at reforma tungo sa mas maunlad na Pilipinas. Sa unang sinag pala ng araw, abala na ang mga organizer sa pagsasaayos ng Barangay San Isidro Gym. Maingat nilang inihanda ang mga entablado, isinabit ang mga bandila ng Pilipinas at inilatag ang mga karatula. Hindi lamang ito isang simpleng pagtitipon kundi isang malawakang pagkilos tungo sa pagbabago. Hindi madali ang preparation na ginawa dito sapagat una-una sa lahat, first time tayo sa ganitong klaseng trabaho. Hanggang napadpad ako dito sa lugar na itong Barangay San Isidro. Nabigla ako sapagkat welcome na welcome si Pastor dito at ang PDP Laban. At dito ko nalaman na dito ko makilala ang lahat ng PDP Laban na mga nangunguna sa Southern Mindanao. Hindi lamang sa Southern Mindanao kundi sa buong Pilipinas. At ganoon din sa Maisog Team. Bilang isang kandidato din ng PDP Laban, nakikiisa kami sa mga adhikain ng kandidato sa buong linyada ng PDP. So, come this campaign period, no, sa mga sorties namin, bit-bit namin ang mga kandidato, no holds plate ng PDP Laban, kasama na din doon si Pastor Kibuloy. Habang lumalalim ang hapon, unti-unting tumagsa ang mga tao. Ang ilan ay naglulapa sa malalayong bayan para makiisa sa nasabing pagtitipon. Dala-dala ang pag-asang marinig ang kanilang tinig at maipadama ang kanilang matibay na suporta sa adhikain ng Ayusin Natin ang Pilipinas Nationwide Campaign Rally. Ang sigla ng kanilang mga palakpak at hiyaw ng pagsang-ayon ay patunay na hindi lang ito isang kampanya, kundi isang sama-samang panata para sa mas maayos at mas maunlad na bansa. Ang daming mga programa si President Duterte na particularly nakafocus din sa Mindanao. So marami nang nasimulan actually at tulong tayo na maisulong yun, no? Infrastructure project, yung Metro Rail, malaking tulong yun, no? Na of course mapadali ang ating transport system dito, no? Alam natin na malaki ang tulong nito sa ekonomiya, ang movement, no? Natin dito within Mindanao. So malaking tulong yun, sayang na nawala yun. Puno ang buong lugar ng mga sumusuportang mga leader, mga opisyal at higit sa lahat ang karaniwang mamamayan na matagal na naghahangad ng tunay na pagbabago. Ilang pangunahing opisyal mula sa Region 12 na sina Honorable Rosalita Nunez, Honorable Sherlyn Banyas at Honorable Gay Orbesido ang nabigay ng kanilang mensahe at binigyang diin ang pangangailangan ng disiplina at patuloy na reforma para mapanatili ang kaayusan sa bansa. Pinangunahan ng mga ito ang panawagan na ipagpatuloy ang pamana ng dating Pangulong Duterte at ang pagsulong ng mga reforma magsisilbi sa mamamayan. This should be heard and seen kahit maskara na para malaman ng tao kung ano ba talaga ang kanyang mga programa. Ako naman kasi nakita ko the way he manages all your assets, no? Yung assets ng Gihoche, from something small, he made it very big. So kung kaya niya yung senyong Gihoche, kaya niya sa buong Pilipinas. So I hope that he will win, no? Let's campaign for it. Hindi rin nagpaawat ang mga taga-suporta, ang kanilang sigaw ng pagkakaisa ay dumadagundong sa buong gym. Isang malinaw na mensahe na ang kilusan ay hindi lamang panandalian, kundi isang patuloy na adhikain. Inspirado ng paninindigan ni Pastor Apollo C. Kibuloy at ng PDP Laban, patuloy nilang itinataas ang bandila ng kampanya hindi lang sa General Santos City kundi pati na rin sa buong bansa. Sa pagtatapos ng programa, isang bagay ang naging malinaw. Ang tunay na pagbabago ay hindi magmumula sa ilang tao lamang, kundi sa pagkakaisa ng buong bayan. Sa pagtitipong ito, isang bagay ang tiyak, ang laban para sa kaayusan, disiplina
progreso ay hindi rito natatapos. Ito pa lamang ang simula. Mula rito sa General Santos City, Nicole de Guzman, ang iyong citizen correspondent, nag-uulat para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal.